Sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, mula pa lang sa malayo, tanaw na ang mabagal na usad ng trapiko sa parehong lanes ng EDSA sa bandang Cubao, Quezon City, pasado alas 6 ngayong gabi. Bumper to bumper din ang mga sasakyan kanina sa southbound lane naman ng EDSA malapit sa Samar Street at sa GMA Network Drive, pati na rin sa EDSA Kamuning Flyover. At bago mag alas 8 ng gabi sa Maynila, marami ang nahirapang makasakay dahil po sa bagal ng daloy ng trapiko. Ang pagsaklolo sa isang Malaysian national na uwi sa pag-aresto sa halos 6 na pong nagtatrabaho sa umano'y iligal na Pogo Hub sa Davao del Norte. Dayuhan po ang karamihan sa mga nahuli na ayon sa NBI ay dinala umano sa Davao matapos magsara ang pinagtatrabaho ang Pogo sa Metro Manila. Ating saksihan. Di na nakapalag ang mga umano'y Pogo worker matapos arestuhin ng mga ahente ng NBI Region 11 kaninang madaling araw sa barangay Manay, Panabo City, Davao del Norte. 50 ang inaresto, karamihan mga Chinese. 3 ang Malaysian at 1 ang Pilipina. Magbabakasyon po ako dun po sa boyfriend ko po. Anong pagkakaalam mong trabaho na boyfriend? Pogo po. Ang Chinese namang ito, sinabing hindi niya raw alam na Pogo ang pinasukang trabaho. I'm from Manila because some friends they have working and he told let me go and he control me working here. Ayon sa NBI, Pilipino ang may-ari ng property na hindi muna nila pinangalanan. Siguro mga nakauna computers nasa mga 60 units. 2 kwarto ito, 2 areas or 2 rooms and mayroong mga Chinese doon nag-ooperate. Most of these Chinese nationals, not all, from Manila ito lahat. Dinala dito dahil nagsarado yung Pogo nila sa Manila. Ayon sa NBI 11, may sasagipin lang sana silang Malaysian national na binubugbog umano sa isang warehouse sa lugar. She was forced to work. She really wanted to escape, but she managed to send messages to the authorities. So yan ang ginawang naming dahilan kung bakit we have to rescue her. When we got to the area, katakas siya, kasama ng abductors niya. We will be conducting a hot pursuit operation beginning today. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang kumpanya. 3 buwan pa lang daw mula na magsimula ang operasyon ng Pogo Hub. Itong Pogo operations is not licensed. Nakuha mula sa mga aresto ang mga cellphone, ID, sigarilyo, gayon din ang 2 shotgun at mga bala mula sa security guard. May mga nakuha pang posas at pamalo. Initial information na nakuha, merong mga officials from the government na nagpo-protect dito. So, inimbestigahan namin. Meron din kaming na-trace na may nagpapanggap na 2 NBI agent para mag-accommodate dito kung saan saan nila nakuha itong location na ni-raid natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Arestado isang Chinese national na sangkot umano sa pagre-recruit ng mga aktibo at retiradong military personnel ng Pilipinas. Ayon sa DICT, isang illegal alien ang suspect na nag-post umano sa social media ng recruitment poster para sa mga researcher na ang qualifications ay koneksyon sa militar at defense establishment. Depensa niya na pag-utusan lang siyang mag-post pero hindi raw siya sangkot sa paniniktik. Na-inquest ng suspect at iniimbestiga na kung may mga Pilipino ring sangkot dito. Ipinauubayan na ng DICT sa DOJ kung anong kaso ang isasampa laban sa kanya. Nakaamba ang taas singil sa kuryente sa pagpasok ng 2025. Kasunod po yan ang pagpayag ng Energy Regulatory Commission o ERC na singilin sa mga consumer ang magit 3 billion pesos na pambayad sa ancillary services ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP noong Pebrero. Pautay-utay itong sisingilin kaya simula po ng Enero, 12 centavos kada kilowatt-hour ang madaragdag sa Luzon at Visayas. 3 centavos naman kada kilowatt-hour sa Mindanao. At ang mga dagdag singil ay lalabas sa transmission charge na makikita sa inyong electricity bill. Hawak na po ng otoridad ang driver ng truck sa Carambola sa Quezon City kagabi kung saan 4 ang namatay. Depensa po niya, wala siyang balak tumakas at natakot lang siyang makuyog kaya umalis sa pinangyarihan ng banggaan. Saksi, si Maki Pulido.
Mag-aalas 7 kagabi nang araruhi ng isang truck ang mga sasakyan at motorsiklong naipit sa traffic sa Katipunan Aurora Flyover northbound sa Quezon City. Sa lakas ng impact, humiwalay na ang likurang bahagi ng L300. Mabilis po, bulusok po talaga eh. Parang nawala po talaga ng preno po yun. Pero wala pong busina. Dire-diretso po. Ang malagim na disgrasya nagresulta sa pagkamatay ng 4 na sakay ng motorsiklo. 30 naman ang nasugatan. Yung pasahero kasi na ito, mag-ina ko. Kararating ko lang dito. Nabablangko na nga po ako. Yung misis ko po, yung sa hips niya, niligtas niya kasi yung baby ko eh. So siya yung napuruhan. Nasa kustodiya na ng Traffic Sector 3 ang driver ng truck. Isinailalim siya sa drug test. Ayon sa driver, hindi naman daw niya binalak tumakas. Takot lang po ako dahil sa kuwan ko po, baka kuyugin po ako eh. Kaya nagpunta po ako sa bahay para magpasama po ako sa asawa ko. Nung papunta po kami, paalis na po kami dun sa bahay. Sakto naman po na may pulis na po. Palusong na raw siya ng flyover nang maramdamang hindi kumakagat ang brake ng truck. Marami po kasing mga motor po. Kaya gusto ko sana dito sa gilid po kasi andito yung pinakagater po ng flyover para huminto po. Pag gilid ko po ma'am, may natamaan na po. Tama yung L300. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang disgrasya. Kasama sa aalamin ay kung pumalya talaga ang brake ng truck. Kakandak po tayo ng investigation regarding sa sa technical problem ng sasakyan. Posibleng maharap sa reklamong multiple damage to properties at multiple physical injuries ang truck driver. Pero nakadepende raw ito kung magsasampa ng reklamo ang mga biktima sa loob ng 36 na oras. Nasa control naman po ng complainant kung gusto niyo magreklamo o hindi. Ang Department of Transportation naglabas na ng show cause order para sa driver. Ganon din sa may-ari ng truck na pagpapaliwanagin kung bakit hindi dapat ito maharap sa reklamong administratibo. Ang asawa ng isa sa mga namatay na rider saglit na pumasok sa detention cell pero walang sinabi sa truck driver. Ang ilang nakaligtas sa disgrasya, matinding trauma naman ang iniinda. Ayoko na magmotor. Ayaw po. Natatakot na po ako. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Simula po December 20, papayagang dumaan sa EDSA ang mga provincial bus para makatulong sa mga pasahero ngayong holiday season. At tuloy-tuloy rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga sagabal sa kalsada. Saksi, si Ian Cruz. Bawal pumarada sa bahaging ito ng Katipunan Avenue sa Quezon City. Kaya ang AUV na to na nasa tabi ng isang fire hydrant hinatak ng mga tauhan ng MMDA. Maging ang pickup na ito na nakasampa sa may bangketa. Ang ilang driver, tiniketan lang. Gaya ng van na ito na sasakyan pa man din ng pamahalaan. Simula December 20 hanggang January 2 naman, papayagan ang pagdaan ng mga provincial bus sa EDSA. Ito po ay para lang po i-accommodate yung ating mga kababayan na mas mabilis po silang makauwi at mas spend po yung holiday season kasama po ang kanilang mga pamilya. Mula December 20 hanggang 25, 10 p.m. hanggang 5 a.m. lang sila papayagan. Mula December 26 hanggang January 2 naman, 24 oras silang papayagan dahil inaasahan na mas kokonti ang mga sakyan sa EDSA. Tinatayang 2,100 bus units ito sa kabuuan. Mas okay po yun, para mas mapadali yung pagbiyahe namin. Mas pabor po sa amin, lalo na po kung gusto po namin makauwi ng maaga. Hindi naman pinayagan ng MMDA ang hirit ng ilang provincial bus na mapaaga ang pagpasok nila sa EDSA. Kung papayagan po natin, nasa 2,100 buses po yan, lalong-lalo na sa peak hours, ay magdudulot po ng mas mabigat na daloy ng traffic. Base sa huling bilang ng MMDA, umaabot na sa 464,000 ang bilang ng mga sakyang dumaraan dito sa EDSA araw-araw na inaasahang aakyat pa sa 480,000. Kaya naman ang average speed na 18 kilometers per hour kung pwede pa raw bumagal hanggang 15 kilometers per hour. Sa regular na EDSA lanes lang sila papayagan, hindi sila pwedeng dumaan sa EDSA bus carousel na para sa mga bus na bumabiyahe mula Monumento Caloocan hanggang EDSA Rotonda sa Pasay. At pagkatapos ng January 2, Definitely po, hindi na po yan papayagan and I will personally oppose any move to bring them back sa EDSA. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sama-samang naglayag ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Japan sa multilateral maritime cooperative activities sa West Philippine Sea.
Naglayag rin ng isang warship ng Amerika malapit sa Spratlys. Saksi, si Rafi Tima. Hindi lang ang BRP Dato Pagbuaya ang barko ng BIFAR na naharas sa West Philippine Sea noong December 4. Pati ang sister ship nito na Dato Matanam Taradapit na nagpatrolya sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island, sinubukan ding banggain ng isang Chinese militia ship. Mabuti na lang at hindi nito inabot ang barko ng BIFAR. Sa pagdaong ng BRP Dato Pagbuaya sa Orion, Bataan, nakita ng crew ang iba pang sirang tinamo ng barko. Ang protective cover na ito na hydraulic line ng onboard crane natuklap matapos tamaan ng water cannon. Ito yung tatlong industrial-grade plastic tank na ilang beses tinarget ng water cannon ng China Coast Guard. Dito nakaimbak yung mga krudong sinusupply ng BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy. Hindi ito nasira pero na-deform itong makapal na metal support nito at maging itong plastic mismo na UP sa lakas ng pressure mula sa water cannon. Malapit noon ang BRP Dato Pagbuaya sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at pasok sa ating exclusive economic zone. Inaangkin din ito ng China bilang kanilang teritoryo. Pero sa Murillo Velarde 1734 map na tinaguriang Mother of all Philippine Maps, panahon pa ng mga Kastila, kinikilala ng nasa jurisdiction ng Pilipinas ang Panakot na tawag noon sa Bajo de Masinloc. Sa isang seremonya sa Malacanang, formal nang inilipat ang mapa sa pangangalaga ng gobyerno ng Pilipinas mula kay Mel Velasco Velarde na nakabili sa mapa sa isang auction sa London noong 2014. The Murillo Velarde map in particular provided critical evidence to demonstrate that the Philippines has continuously exercised authority and jurisdiction over what is now identified as Panakot Shoal, now Scarborough Shoal, and Los Bajos de Paragua, Spratly Islands. The 2016 Arbitral Award clarified maritime entitlements under UNCLOS, reinforcing our rights over resources within our exclusive economic zone and continental shelf. Kanina, sama-samang naglayag ang mga barko ng Pilipinas, Japan at Amerika ng Multilateral Maritime Cooperative Activity sa di tinukoy na bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Under the UNCLOS, they are allowed to freely sail all freedom of navigation operations past the high seas, not the territorial waters. Sa bahagi naman ng Spratlys, dumaan ang US Navy destroyer na USS Preble. Ayon sa US Navy, sa kanilang Freedom of Navigation Operation, hinamon nila ang paglilimita ng anilay ginagawa ng China, Taiwan at Vietnam sa Innocent Passage o malayang paglalayag ng barko. Ang Armed Forces of the Philippines sinabing hindi raw nila alam ang tungkol sa pagdaan ng USS Preble sa may Spratlys. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Inilabas ng Philippine Statistics Authority ang top 5 ng mga trabaho pagdating sa average daily basic pay o arawang sahod. Kaya nga ba ng mga ito na makabuhay ng isang pamilya? Pinusuhan yan sa Barangay Saksi Online ni Darlene Kai. Nagkakasya ba sa panggastos ang sweldo mo? Sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, binanggit ang top 5 ng mga trabaho sa bansa na may pinakamataas na daily basic pay o arawang sahod. Una sa listahan ng mga trabaho sa armed forces na as of October 2024 ay nabibigyan ng average na 1,301 pesos na sahod kada araw. Kasama sa top 5 ang mga professional, manager, technician at associate professionals at clerical support workers. Tinanong namin ang mga kapuso online kung katulad ng mga nasa top 5 ang natatanggap ninyong arawang sahod, kaya bang buhay nito ang inyong pamilya? Napa, sana all ang isang netizen. Pero sabi niya, mahirap din dahil mahal ang mga bilihin. Sagot naman ng isa pa, kung makikipagpalit siya ng sitwasyon sa mga tumatanggap ng top 5 na sahod, ipakikita niyang kaya niyang buhayin ang kanyang pamilya. Ang isa pang commenter, mabubuhay naman daw sa kaparehong sahod pero hindi aasenso at walang may ipon, lalo't madaling maubos ang 1,000 piso sa isang araw. Ang sabi ng isa pa, kaya sana kung walang mga loan o utang pero hindi ito maiiwasan, lalo na kung wala pang sariling bahay. Base rin sa datos ng PSA, bahagyang tumaas ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa 3.9% nitong Oktubre mula sa 3.7% noong Setyembre. Katumbas yan ng 1.97 milyong individual. Isa sa mga pangunahing dahilan daw ang pagtama ng sunod-sunod na bagyo, kabilang ang epekto ng mga ito sa pangingisda. So siyempre, siguro cautious yung ating mga fisher folks na lumabas because of the storm. So hindi lang dito, nagkaroon din tayo ng impact sa iba pang mga subsectors, although yung pinakamataas
quarter on quarter yung nasa fishing and aquaculture. Ayon naman sa DOLE, nananatili ring hamon sa mga Pilipino ang underemployment o yung pagkakaroon ng trabaho pero hindi sapat ang kita o hindi tugma ang bigat ng trabaho sa kinikita at benepisyo. Pero may binubuong mga job placement office gaya ng inilunsad sa University of the Philippines para mahanapan ng trabaho ang mga nagsisipagtapos ng naayon sa kanilang kakayahan at kaya pang gawin. A better match would help in their employment, and the most important, scholar ng bayan ito, mas gusto natin dito sila magtatrabaho sa Pilipinas. Ang 40 pesos na dagdag sa minimum wage sa Cordillera Administrative Region, aprobado na at magiging epektibo sa December 24 ayon sa DOLE. Sa December 23 naman, ipatutupad ang 35 pesos na minimum wage increase sa Mimaropa. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Dekada nang lumipas, problema pa rin na maraming motorista ang kawalan ng mga license plate. Base sa report ng Commission on Audit, may higit 9 na milyong plaka ang nasa backlog na LTO. Saksi, si Marie Zumali. 2016 pa nabili ng tiyuhin ng rider na si John ang pampasahero niyang motorsiklo. Pero 8 taon na ang lumipas at naluma na ang kanyang motor, pero hanggang ngayon wala pa rin siyang plaka. Kaya nagkabit na muna raw siya ng improvised na plaka. Kinakabahan po kasi matitikitan po. At hassle din daw kung mapagdesisyonan na niyang ibenta. Mai-dispose yung motor ng walang plaka. Mahirap ma'am kasi hahanapin yung original plate nito ma'am eh. 3 buwan lang daw at makukuha na ang plaka. Ang pangako naman kay Freddy nang bilhin ng kanyang motor. Pero 3 taon na ang nakalipas, wala pa rin ang inaabangang plaka. Pangamba rin niya masita na may kasamang multa bukod sa dagdag na abala. Baka kasi po masita, malaki po ang penalty pa ganun. Abala po ma'am eh. Kasi po, tenga po yung biyahe. Tapos yung kinikita, hindi naman po ganun kalaki yan. Ang problema ni na Freddy at John, problema rin ng mahigit 9 na milyong rider na hindi pa rin nakakakuha ng license plates para sa kanilang motorsiklo dahil sa backlog sa motorcycle plates as of December 2023. Ito ang puna ng Commission on Audit sa LTO sa kanilang audit report noong 2023. Iba pa yan sa halos 1.7 milyon na pares naman ng motor vehicle replacement plates na hindi pa rin nagagawa kahit na nabayaran na sa halagang mahigit 763 million pesos noon pang 2015. Sabi ng LTO, kung tutuusin, malaki na raw ang nabawas sa backlog na dating nasa 13 million pag upo ni Assistant Secretary Vigor Mendoza bilang LTO Chief. Paliwanag nila, naging sanhi po ng problema at backlog na ito. Noong 2014 po, nagkaroon po ng problema sa bidding ng LTO, nagkaroon po ng kasuhan, nagkaroon pa po ng TRO. Naayos lang po ito sometime 2018-2019. And then another problem came po. Nagkaroon naman po ng TRO sa Manila. So, nagpatong-patong po ang ating backlog. Paniniguro naman ng LTO, hindi muna manghuhuli sa mga hindi pa nai-issuehan ng plaka basta't makapagpakita ng sales invoice at ORCR. Noong August 2023 po, nag-issue po ang LTO ng memorandum on what to do sa mga walang plaka po. Hindi po ito huhulihin. Pangako ng LTO kay Pangulong Bongbong Marcos, tatapusin nila ang problema sa backlog sa mga plaka sa June 2025. Kaya titriplihin pa raw nila ang kanilang effort para maabot ang target na ito. Nag-procure po ang LTO and DOTR po ng finished plate na po para po sabay po ang production. Habang gumagawa po yung aming planta, gumagawa rin naman po yung winning bidder po. Rekomendasyon ng COA sa LTO magpadala ng kinatawan sa Department of Budget and Management para agarang mailabas ang pondo para sa produksyon ng mga motor vehicle replacement plates at motorcycle backlogs. Magsagawa ng proseso ng procurement sa oras at pabilisin ng mga regional director ang pagre-release at pamamahagi ng mga replacement plates. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Bukas na po ang Game 2 ng Best of 3 Finals sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Mauuwi kaya na Mapua Cardinals ang kampyonato o babawi ba ang Benil Blazers para magka-Game 3? Live po yung mapapanood sa GTV at Heart of Asia, alas 2:30 na hapon bukas. At mayroon ding live stream sa Facebook page at YouTube channel ng NCAA Philippines. Nakatanggap po ng iba't ibang parangal mula sa Anak TV Seal Awards 2024 ang ilang programa at personalidad ng Kapuso Network. Saksi, si Von Aquino. Dahil sa pagiging child-friendly at child-sensitive,
Humakot ng parangal ang GMA Network programs at personalities sa Anak TV Seal Awards 2024. Hinirang bilang isa sa household favorite programs ang 24 Oras na nakatanggap din ng Anak TV Seal. Binigyan din ng Anak TV Seal ang 24 Oras Weekend at ang Balitang Hali ng GMA Integrated News. Pati ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, One North Central Luzon at One Western Visayas. Ang mga parangal tinanggap sa pangunguna ni GMA Senior Vice President and the Head for Integrated News Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva, at iba pang opisyal ng GMA Integrated News. Ginawaran din ng Anak TV Seal ang New Heroes of the Game Game On at New Heroes of the Game Opening Ceremony ng GMA Synergy. Binigyan din ng Anak TV Seal ang AHA, All Out Sundays, Amazing Earth, Born to be Wild, Daig Kayo ng Lola Ko, Family Feud, I Believe, Pepito Manaloto, Sarap Diba, The Voice Generations, TikTok Clock, Biyahe ni Drew, Farm to Table, Good News, I Wonder at Pinasarap. Household favorite programs din ang Family Feud, Eyewitness, Kapuso Mo Jessica Soho, Pepito Manaloto at Pulang Araw. Nanalo bilang Anak TV Female Makabata Star for Television sina Pulang Araw star Barbie Forteza, Unang Hirit host Shaira Diaz at may Ilonggo Girl star Jillian Ward. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para sa akin para patuloy na gumawa ng maganda sa mga bata. Thank you! Ang sarap lang sa pakiramdam na tinitingala nila ako, na na-inspire ko sila. Kinilalang Anak TV Male Makabata Star for Television sina Alden Richards at Michael V. Tinanghal bilang Makabata Hall of Fame awardee si Drew Arellano. Ang mga programa na kinilala sa Anak TV Seal Awards ay binoto ng libo-libong magulang at professionals bilang child-friendly at child-sensitive shows na inirekomenda para sa mga bata at pamilya. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Mga kapuso, 19 na araw na lang, Pasko na. At sa UP Diliman sa Quezon City, idinaos ang tradisyonal na pag-iilaw. Saksi si Jamie Santos. Let's count down in 3, 2, 1! Hudyat ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa UP Diliman ang Pag-iilaw 2024 na may temang Nilay at Sikhay. May disenyong lambat at isda na nakapwesto sa palibot ng oblation, sumisimbolo sa kasaganahan at matatalinong estudyante ng pamantasan. 75 taon nang isinasagawa ng universidad ang pagpapailaw. Sana ay magsilbing tanglaw ang liwanag ng ating pag-iilaw sa pagkamit hindi lamang ng UP Diliman, kundi ng buong pamantasan ng kanyang mithiin para sa lahat ng kanyang nasasakupan. Nakakagaan daw sa pakiramdam ng mga estudyante ang pagsisimula ng pailaw, lalo na't exam week nila. I'm very excited as a freshman, of course, na ma-experience ito firsthand for the first time. Yung nilolook forward ko kung makauwi sa probinsya. Para makasama yung family ko sa Pasko. Lantern Parade na rin po kasi part kami ng gumagawa ng mga lantern sa college po namin. Masaya at makulay rin ang pailaw sa QC Circle. Puno ng makulay at festive Christmas lights at display na perfect para sa family photos at bonding moments. Family day po. Masaya naman po. Masaya ma'am kasi syempre kasama ko sila yung family ko po dito. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Naglalakad po ang babae niya nang mahulog sa electrical box matapos itong sumabog sa Lima, Peru. Nabagsakan pa ng lumipad na metal cover ang kanyang braso. Dali-dali namang tinulungan ng sundalo ang babae. Ayon sa mga otoridad, posibleng problema sa kable ang sanhi ng pagsabog. Stable na ang lagay ng babae. Habang ang kumpanya namang nagmamay-ari sa sumabog na electrical box, itinangging may pananagutan sila sa nangyari. Happy on her own si Bea Alonzo. Ayon po sa Widow's War star, na e-enjoy niya ang pagiging single. Pero pag-amin ni Bea, may mga nagpaparamdam sa kanya. Pero wala naman siyang dinedate exclusively. Hindi naman daw niya sinasara ang puso pagdating sa pag-ibig.
Mahalaga raw sa kanya ang strong connection at hindi rin daw pinapressure ni Bea ang sarili pagdating sa usapang pagpapakasal. Hindi naman marriage yung laging endgame ng lahat. You know, I mean, we have different paths, we have different destinies and fate. I mean, if it happens, I'd be happy. But it doesn't mean that I would beat myself up if it doesn't happen. Magkaka-baby na po sina Micael Daes at Megan Young. At very cutesy ang announcement na inspired ng isang sikat na video game. Lumabas ang salitang Player 3 na may question mark. Saka sinundan ng mga katagang Baby Daes 2025 Start! Ay kay Megan, new beginning ito para sa kanila. At bumuhos ang congratulatory messages mula sa mga katrabaho at kaibigan nina Micael at Megan. Ikinasal po silang dalawa noong 2020. Congratulations, Micael and Megan! Excited kaming makilala si player number 2. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.